So, ang tanong ni Kuya Bal, dito tayo sa Lord's Supper Communion. Lord's Supper, yung original na dapat gawin. Bakit, kailangan ba 7 days? Paki-open po yung Bible, Exodus 12:8. Just read, open your Bible. Doon. Kuha ka pa na isa doon, bigay mo kay ate mo. Si teacher, igita ninyo. Lahat kayo. Sister Sandra, open yan. 12:8, sir. 12:8. Paki-open. Sige po. Sige. Okay, pakibasa po. Sino po magbabasa? 12:8. 12:8. Sige, pakibasa po. Kailangan po ninyo ng si Teo, kailangan kita. Punta ka doon. Stop po, tayo mag-ito. Hindi ka matututo yan. Hindi ka makakapagmula. Tandaan po ninyo, sabi ng Bible, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa Diyos. Gaano kahalaga na pati yung bata ay dapat nakapokus. Mahalaga po yan. Kahit, ayan, papaluin ko talaga siya. Kasi mahalaga yan. Pag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, yan ay mahalagang napapakinggan natin lahat. Kasi ang salita ay may buhay. May buhay yan. At yan po dapat ay nire-respeto. Okay, punta tayo dun sa Exodus 12:8. Pakibasa po. Sister Maricel. Pakibasa po. Sige, sis. Sa gabi rin iyon, Dilitsunin. sunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang Mapalsa. at ng mapapait ng buhay. Diretso. Exodus 12:8 yan ay. Opo. Diretso po pa. 7, 9. Huwag ninyong kakainin ng hila o nilaga ang baboy, kundi nilitsunin ninyo ito. Baboy daw po nakalagay. Hayop. Baboy nakalagay? Hindi nga. Hayop. Ay, salo po. Nilaga ang hayop. Okay, ito po, ulitin ko. Sabi dyan, sa verse 8, sa gabi rin yun, lilitsunin na ninyo ito at kakainin kasama ang tinapay na walang pampalsa. Bakit hindi pwedeng iprito? Kasi may limadura. May mantika na. So, hahayaan nila na sa apoy lang. Hindi nagmamantika kasi. Kailangan lang niyan lumabas sarili niya. Ano ibig sabihin nun? Hindi kailangan haluan ng kahit na anong worldly na bagay. Yan yung spiritual na aspeto. Sa atin, hindi tayo dapat maging hybrid Christian. Sabi dito, kakainin mo yan kasama ng tinapay ng walang libadura. Anong sabi niya? Kailan daw? Sa gabi ring iyon. Sa gabi, hindi yan sa umaga. Yan yung Passover lamb na ginawa, na sinabi ng Diyos kay Moises, magkakatay ka, magpapatay ka ng isang tupa. Ang tupa na yan, ganong edad? Bata. Hindi siya matanda. Siya ay guyang Baka. Ay. tupa. Ano ibig sabihin nun? Kayo po ay nag-aalaga ng hayop. Sino nag-aalaga ng hayop? Men. Ang nag-aalaga ng hayop, pag sinabing guya, Bata. sa amin yung Tagalog yan, bulo no? Bulok. Bulo na yun, no? Baka. Ano ibig sabihin yan? Yung talagang, parang baby pa. Press yan. Hindi naman sobrang kapapanganak. Ang Mag-aawat na sa dead. awat na, kaawat lang. Mga 5 months. Hindi ko alam kung Kaawat lang. kaawat lang. Bakit ganon? Tipo ni Kristo na siya po ay inihandog sa Diyos yung kanyang katawan, di ba? Si Kristo ay ano yan sa Panginoon eh. Kailan si Kristo inihandog sa Panginoon? Ay, 12 years old. 8 days old lang. 8 days old lang pala. Kaya pagka mayroon tayong anak, kailangan ihandog natin sa Panginoon yan eh. Kailan siya pinatay? May kinalaman sa yung child dedication of the temple,
May kinalaman din yan ng kung bakit si Kristo inihandog sa templo. Bakit kaya ganito? Ito ay hindi na isi-share ng end-time believer. Pero mayroon tong revelation, this is fresh revelation from us, na galing sa Panginoon na ibinigay sa atin na tayo lang yung mayroong revelation na ganito. Bakit mahalaga yung 7 araw? Nahanap ko yung 7 araw eh. Nakita ko na eh. Nandun din eh. O, diretso po muna natin sa 9. Huwag ninyong kakainin ng hilaw. Bakit daw po huwag hilaw? Tingin nyo po, bakit hindi hilaw? Dapat. Ano bang tipo ng kordero? Salita ng Diyos. Amen? Pag hilaw kasi. Huwag hilaw. Bakit pag hilaw? Parang, Hindi yun makakain. Oo, parang, Anong tipo ng hilaw sa salita? parang Huwag mong kakainin na hindi mo naiintindihan yan. yung parang hindi mo kayang muyain. Hindi mo kayang nguyain. Hindi mo kayang ma-absorb. Hindi mo makakain yan. Kuya, ba sa verse 15.7? Sa apoy nga. Okay. Mamaya yung 7 days. Diretso muna tayo. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop. Huwag daw ilalaga. Bakit? Ano ba yung nilaga? Yung nilaga may tubig na, may halo na, mahahaluan na. Okay. Kundi lilitsunin ninyo ng buo. Buo yun. Bawal bawasan. Bawal katali. Kasama ang ulo, ang mga paa, laman loob, pati laman loob, kakainin nila yan. Buong pamilya. Sarap. Sarap niya, no? Lamb yan, lamb. Hindi yan sobrang dami. Kaya ubusin ng isang family yan. O, diretso natin. 10. Huwag kayong magtitira. Bakit po hindi pwede magtira? Kasi mabubulong. Pabubulok, kakainin ng demonyo yan. Oo din. Uuurin. Alam nyo bakit ganun? Huwag kayong magtitira. Kung yan ay naiuunawaan mo, yung revelation na mula sa Panginoon, yan ay salita ng Diyos, huwag mong ititira na parang iniwanan mo na hindi mo na iuunawaan. Yan yung revelation ng salita ng Diyos. Kasi kakainin ng uwak yan. Parang itinabi mo lang. Huwag mong hindi pag-aaralan yan. Kasama dyan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Hindi yung paglinggo lang. Wait. Saan ang pag-take note ko? May report ko. Wala. Tulungan Hindi nagdala ng Diretso natin, oh. Sabi po dito, kailangan sunugin kinaumagahan. Pag inabot ng kinaumagahan, susunugin nila. Bakit o? Hindi pwedeng maiwanan ang salita ng Diyos, ang revelation, na maiiwanan kasi kukuhain ng demonyo yan. Sabi doon, tutukain ng uwak. Ano ba yung uwak? Mga demonyo yun. Ano po yun? Yung kaalaman na inyo pong nalaman, huwag niyong pababayaan. Yung revelation na isinishare sa inyo, huwag niyo pong pababayaan. Bagkos. Ano ibig sabihin? Kakainin mo lahat. Wala kang itatapon. Ano ibig sabihin? Sa buhay mo. Isa sa buhay mo. Kaya sabi ni Patrick, ang buhay Kristiyano, hindi lamang ito pakikinig, hindi lang ito pagsishare. Ginagawa din niya yan sa buhay. Tanong, makarapture ka ba kung hindi mo ginaganap sa buhay mo? Hindi ka makarapture kahit ang daming alam mo. Pero I do believe, yung alam at knowledge mo, makakapagbigay yun sa'yo para lalo mong magawa sa buhay mo. Kapag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, tingin mo ba lalakadan mo yan? Hindi nyo po malalakadan yan. Kung hindi mo maunawaan. Okay, nandun tayo sa 11. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo. Kaya pala ang communion natin, hindi pwedeng nakashort, hindi tayo pwedeng nakasando lang, Patrick. Nakapurma tayo talaga. Hoy, talaga. Oo. Nakunin ang tingnan. Bakit ho kailangan nakabihis? Bakit kaya? Kasi yung binibihis mo, yan yung salita ng Diyos. Haharap ka sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 1.
iharap ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Maayos. Nagkakamali ka, walang problema po doon. Pero ihaharap mo yung puso mo na anong siner ni Sister Sandra? Binago na yung puso mo. Haharap ka, gaganap ka dun sa communion na bago na yung puso mo. Kung may galit ka sa kapatid mo, tanggalin mo na yung galit na yan. Kung may tampo ka pa dyan, mayroon ka pang inis or muhi sa tao, patawarin mo na. Di ba? Ibigay mo na sa Panginoon yan. Kasi haharap ka sa Kanya, kailangan malinis ang iyong damit. Amen. Hindi pwedeng hindi nakasapatos yan sila. Yung mga saserdote at yung buong sambayanan sa panahon ni Moises, hindi sila humarap sa Panginoon. Dadating yung dadating yung... Nagubad sila ng sandalyas. Hindi sila nagubad ng sandalyas. Holy ground eh. Iba pa yon. Papasok yung angel of death. Darating ang Panginoon. Kung sino man ang hindi makita na walang dugo. Pag may nakita siyang bahay na walang dugo, na nakapahid, may patay. Sino mamamatay? Yung pangalan. Anong tipo sa spiritual yan? Tipo yan sa pamilya natin. Kung sino Hindi ako pa. ang walang salita ng Diyos. Kaya, this is very serious. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi dapat yan binibiro. Bakit? Ang Panginoon ay consuming fire. Pagpasok niya doon sa Egypt, di ba? Yung 10 plagues, yung 10 salot. Ano nangyari? Yung panghuling salot, Yun. pumasok yung angel of death. Ano yan? Kukunin talaga yung buhay ng tao. Ang tigas-tigas ng puso ni Paraon. Sabi niya, hindi ko hahayaang makaalis kayo dito. Sabi ng Panginoon, sa salot na ito, sigurado, palalayain na yung bayan. Angel of death ang pumunta. Sa gabing yun, hindi exempted yung Israelita. Kung hindi sila sumunod, pati Israelita mamamatay. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi racist. Hindi niya paborito, perse lang ang Israel. Kung lahat ay hindi susunod, mamamatay. Anong tipo nun? Mamamatay spiritual mo kung hindi mo susundin yung gusto ng Diyos na ipasunod sa atin. Diretso natin yung 7 araw. Magdapat nakabihis kayo, nakasandalyas, may hawak na tungkod. Ito yung mga may edad eh. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Bakit Paskwa? Ano bang ibig sabihin ng Paskwa? Ang ibig sabihin po ng Paskwa ay maghahating gabi. Paano yung Pasko? Yan ay gabi ng Panginoon. Paano yung Pasko? Kaya nga, gabi. Ano yung supper? Hapunan Nikki. ng Panginoon. Kaya the Lord's Supper. Hindi yan supper yung naghihirap. Ibig sabihin ng supper, hapunan. Hindi po yan umaga, hindi yan tanghali, nakatulad ng ginagawa ng iba. Diretso ho natin sa 12. Sa gabing iyon, lilibutin ko. Pakinggan niyo po ito. Paano yung Passover? Ito, nakakatakot ito. Pag inisip mo kung anong mangyayari sa Ehipto noon, nandun ang Israelita. Ano po ang tipo ng Ehipto? Libutan. Yung sanlibutan. Na papasok ang Diyos sa mundong ito. Nandun siya at hahanapin niya kung sino yung may token. May token. Ano yun? Sabi ni Barbanam, ano yung token? Blood of the Lamb. Kung sino man ang may dugo ng kordero, Ay, hindi niya papatayin. Kaya sabi dito, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng lalaki, maging tao man o hayop. pati hayop. Pati hayop damay. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Kaya kung mayroon tayong Diyos-Diyosan pa sa buhay natin, Tanggalin mo. simula Lunes hanggang Sabado, ibigay natin sa Panginoon lahat yan. Ngayon yung simula. Kaya nga, ang topic kanina, na-share po kanina, magbago ka na ng puso mo sa Panginoon. Kung mayroon ka pang panghihina spiritually,
Tanggalin mo na yan. Ibigay mo na sa Panginoon. Palakasin mo na ngayon. Kaya nga, change of heart. Baguhin mo yung puso mo pagdating sa Panginoon. Gaano ba siya kahalaga sa iyo? Gaano kahalaga ang Panginoon sa inyo? Pangunahin ba siya o pangalawa? Pangunahin. Kaya po tayo nabubuhay. Kaya tayo mayroong lakas. Kaya tayo mayroong pamilya dahil sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi po niya dito, dugo, naantok yata. Naantok mo si Jesse. Sister Ann. Sabi po dito, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo. Pwede ba sabi yung... Lahat, ano yung tahanan? Bawat pamilya na makikita niyang may dugo ng kordero, hindi mamamatay ang spiritual nila. Hindi, dahil ni Moses kasi di ba may Passover sila. So every household na may Passover, Passover yung angel of death na may... Kung may dugo, kung may dugo, anong tipo ng dugo? Salita ng Diyos. Tapos, Yan yung kaligtasan. Yan yung salita na ipinamumuhay. Hindi lang yan narinig, hindi lang yan na isi-share, sinasabuhay yan. Ang tanong, Pastor, karapat dapat ba ako mag-communion? yes. Dapat. Pastor, hindi po karapat dapat. Pangsalanan naman. Magsimula ka. Kasi kung gusto ng Panginoon, mabago nga yung pagkakamali natin. Magbabago tayo ng kaisipan. Sabi ni Pablo, magbago na kayo ng inyong mga kaisipan. Kung dati, matampuhin ka, kung dati, mahiyain ka, kung dati hindi ka nag-report, nagsishare, this time, ibigay mo sa Lord, Panginoon, mahal kita, this time gaganapin ko yung kalooban mo. Ito, diretso natin yung 14. At ang araw na ito ay pagdidiwang ninyo ng inyong saling lahi bilang pista ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking mga gawa. Ano ibig sabihin yan? Magsasaya ka. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, yung bread, mahalaga yun. Walang libadura dapat. Tanong, Pastor, paano tayo yung buhay natin? Nagkakamali ako. Ito po yung aking gustong i-share sa inyo. Simula Lunes, pilitin mo huwag magkamali sa Diyos. Hanggang Sabado. Sikapin mo, Panginoon, gusto kong maging kaaya-aya sa harapan. Kahit sa isang linggo lang na yun. Ang tawag doon, mag-a-abstain tayo doon sa masama, doon sa masamang gawain. Sa 15, pakibasa ate Maricel. Pitong araw kayo'y kakain ng tinapay na walang pag-asa. Sa unang araw pa lamang, alisin ninyo ang inyong tahanan ang lahat ng pag-asa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng pitong araw na iyon. Mabigat po yan. Yung panahon na yon, kung makikita ng Diyos na may pampaalsa sila, ititiwalag sila sa tahanan yun. Ano ibig sabihin nun? Gagawin ba natin literal yan? Hindi po. Ang gustong pakita ng Diyos na tipo ngayon sa atin bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Alisin ninyo, sabi niya, alisin ninyo ang mga pampaalsa sa iyong tahanan. Ay, bibigyan ko na po kayo ng instruction. Simula Monday, magsimula kayong mag-Bible study. Pastor, paano yung mga anak ko hindi nakikinig? Paupuin mo sila. Gamitan mo ng authority. Kung ngayon, dahil mahal na araw, ibigay muna ninyo sa akin. Bigay ninyo sa Diyos yung oras na to. Hanggang Sabado. Bakit? Gaano ba kahalaga? Gaano ba ka-special to?
ito lamang yung panahon ng ating tagapagligtas ay ibibigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya sabi dito, alisin ninyo ang mga pampaalsa sa inyong tahanan. At sino mang kumain ng tinapay na may pampalsa. Ano ibig sabihin nun? Mabigat pong utos ito ng Diyos. Salamat sa dugo ng Panginoon. Dahil tayo ay nasa grasya. Tayo ay nasa grace. Nandun tayo sa biyaya ng Diyos. Kung hindi tayo nasa biyaya ng Diyos, mamamatay tayo sa kasalanan. Kaya sabi po dito, sa una at ikapitong araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Kaya dapat may praise and worship tayo dito eh. Ha? Gaano kahalaga yun? Napakahalagang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Dahil yun yung isang beses lang niya binigay yung kanyang buhay. Kaya nakakalungkot ang mga tao ngayon. Pag Holy Week, saan pupunta? Galaan. Pupunta sa swimming. Magde-date. Unwind. Mag-iinuman. Maglalasing. Holy Week. O, diba? Patayan Diyos. Mabuti naman yung iba na huwag lalabas. Patay ang Diyos. Kasi yung Diyos pa. Huwag kayo maliligo. Ganyan. Dati nanay ko, huwag kayo maliligo. Ano pa? Hindi pa Sabado. Ganyan. Huwag daw masyadong magpupukpok. Hindi ko alam bakit ganun eh. Baka mapok. Mapupuk yung kamay. Nagagaling. Hindi nagagaling. Pero ang nakakalungkot po ngayon, ang mga tao ay abala. Saan? Pang sariling kapakanan lang. Napakapalad po ninyo mga kapatid. Kaya sabi ko sa aking pong pamilya, mas mabuti yung ganito kaysa magliliwaliw tayo sa sanlibutan ito. Na ang gusto lang nila ay maano yung kanilang mga physical. Nandoon, panding tayo, unwind tayo, pero wala ang Panginoon. Diba? Masatisfy mo yung sarili mo, pero wala si Lord. Laging iniisang tabi ang Panginoon. Nakakalungkot. Ilinalagay ang Panginoon sa pangalawang priority. Anong first priority lagi? Pera, kabuhayan, diba? Pamilya, pagkain, love life. Yan ang laging pangunahin. Di ba? Trabaho. Takot matanggal sa trabaho. Hindi po ako pwedeng ma-absent eh. Matanggal lang kung matanggal ako. Pero kung tunay kang nananampalataya sa Panginoon, hindi ka matatanggal. Bakit? Mas inuna mo siya. Gaano to kahalaga yung panahon na ito? Napakahalaga po. Tingnan niyo po itong tracks na ito. Yung tradition po, ang ginagamit nila, yung round wafer. Mali po ito. Ang dapat gamitin ay unleavened bread. Paano yung ginagawa? Ewan ko kung nakapagawa na si Ate Grace nito eh. Yan po ay harina lang, kaya inaano ko na sa inyo. This coming Monday, baka hindi pa kami makapunta. Makakapunta kami dito siguro Thursday. Kaya po, isinasuggest ko po sa inyo, si Nanay Leia at saka si Kuya Bal, bilang spiritual po sa inyo, na sila po ang mangunguna dyan. Sila po ang magli-lead para po dun sa gawain. Bakit pastor? Wala yung pastor. Hindi. Not necessary. Kailangan may pastor sa gitna nyo. Nung binabasa natin ito, si Moises, wala dun sa kalagitnaan ng lahat ng bahay. Si Moises yung tinawag ng Diyos, siya lang yung kinakausap ng Diyos. Pero nagbilin si Moises, ganito yung gagawin ng lahat. Kahit wala si Moises dun sa bahay, gaganapin po ninyo. Ito ang tanong, Pastor, paano kung hindi namin magawa? Nasa sa inyo po yan. Ibig sabihin, kung magaganap nyo ng 7 araw, yan ay maturity sa salita ng Diyos. Pero kung hindi nyo magaganap at kalahati lang, wala namang problema yan. Pero ang hinahabol natin yung
ang tawag doon, yung first-handed, yung first batch, no? Yung second batch na kaligtasan kasi parang second hand na lang yung damit nila eh. Pinaglumaan. No? Pinaglumaan na, yung parang okay na yan. Pero yung gusto natin, yung pinaghandaan natin. Bakit pagdating sa swimming, naghahanda tayo? Prepare. Kailangan ganito yung ulam, kailangan ano natin yan, marinate pa. Oh, ito, naghahanda pa, ito yung una namin, ito yung pang swimming trunks, mga ganyan. Pero nagawa rin. Di ba? Bakit naghahanda tayo dyan? Pagdating sa Panginoon, hindi tayo naghahanda. Pero hindi masama pag-marinate. Hindi masama yun, pero wag mong isasantabi ang Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang Panginoon na laging una. Siya ang una lagi. Sabi dito, diretso po natin to. Ito. Sa original practice, talagang, ano yan, walang lebadura. Tingnan nyo po doon sa type and shadow, yung immediate symbol. Ano po yan? Ano yung tinapay? Sinless body. Less body. Ano po yan sa spiritual portrayal? Yan po ay pure word of God. Kaya hindi pwede yan na iwanan. Yung pure word of God, kailangan makain yan. Bakit? Kasi pag hindi mo kinain, sinong kakain? Kukunin ng kaaway yan. Hindi mo na makukuha. Okay, diretso po natin yung pangalawa. Yung isa, dun sa, immediate symbol, broken up. Yung katawan ni Kristo na broken up. Nahati, no? Parang na-broken, ang tawag doon, napunit. Alam niyo po yung koronang tinik? Kung gaano katindi yun? Ano yun eh? Ano bang tawag doon? Yung, hindi akasya. Meron yan sa Quezon eh. Ganito kahaba yan. According doon sa source na sa history, nung ilinagay sa ulo ni Kristo yan, tumagos yan hanggang sa skull niya. Yung ano yung may bungan suha? Yung ba yun? Hindi yan, iba pa yun. May tawag dyan eh. Nakakita na ako dyan, talagang sobrang tigas niyan. Hawaii. Pagka nahawakan mo yan, lulusot talaga eh. Tigas talaga niyan. Sabi dito, na broken up. Ano po yung ano niyan? Ang tipo niyan? Rightly divided. Ano yung rightly divided? Bawat isa Kukunik. Bawat isa nag-share, bawat isa may nauunawaan. Hindi lang yung pastor ang nakakaunawa. Unawa na. Kahit yung maliit na bata, dapat nakakaunawa siya. At pastor, hindi naman nakakaunawa yung bata. Dapat involved pa rin siya. Kaya nga pati yung anak ko, pinakakain ko yun ng tinapay. Pangatlong take, ay yung una, hindi. Pangalawa, nakatake na siya. Pangatlong, itong taon na to. Ilang taon na namin po itong ginaganap. Since nung kami po ay pinanganak si Simon. 15 years. Binaganap na po namin to na 7 araw. Bakit? Doon ko na, hindi dahil doon ko lang nararamdaman yung nagiging karapat dapat ako sa harapan ng Panginoon. Kundi, gusto kong ganapin yung kalooban ng Diyos. Pastor, mahal yung wine eh. Tipidin mo. Huwag kang sakol ng sakol. Hatiin sa pito. Kasi masarap yung wine eh. Isang ganyan, kayang isang ganun eh. Isang ano lang. Maliit lang na ba? Maliit lang. So sabi po dito, yung drink dyan, yan, yung drinks, alam na natin yan. Ano po yung immediate symbol ng drink? Sinless blood. Yan. Walang kasalanan dugo yan. Ayun nga, may tanong ako tungkol dyan eh. Sige. Kasi di ba yung ano natin, yung partake natin, di ba, wine. Wine. Di ba ang ano niya, dapat walang libador. Yung wine ba na ano, may libador ba ito? Wala. Wala, bro. Yung wine. Wala. Kasi, Paano kasi, di ba, di ba, paano kung alcohol? nilagyan? Alcohol. Hindi. Nakalagay doon alcohol. Matic yan. Pagka na-ferment yan, may alcohol na yan. Hindi kailangan kasi natin nakaka-stimulate. Lahat ng wine, may fermentation yan. Then, ang mangyayari doon, magiging alcohol yung maliit na percentage. Ang tanong, dapat ba may counting alcohol? Yes.
Hindi rin advisable na walang alcohol. Bakit? Yun yung magbibigay ng stimulation sa'yo. Mainit. Yung init. Pagka uminom ka ng wine, Mainit. mararamdaman mo, iba eh. Iinit yung dito mo, yung dito mo. Yun yung tipo ng Holy Spirit, pag pumasok sa'yo, iba yung pakiramdam. Amen. Nung unang nabaptize kayo, anong pakiramdam? Ano? Iba. Nakalam. Parang nakalutang ka, no? Go Parang lang gusto ng mo go. kaagad ng ano. Sige, go! Saan tayo pupunta, Pastor? Kahit walang service, sige lang Di ang ba? tayo. Lakad, sige. Nung unang baptize ka sa Panginoon, iba yung pakiramdam. Sa akin pa sir, pagsubok agad eh. Sa'yo, pagsubok agad, di ba? Maganda yun. Kasi yung blood na yan ay, nung uminom ka ng blood, hindi blood, no? Nung uminom ka ng wine, ang ibig sabihin nun, tinatanggap mo yung lahat ng pagsubok na dinanas ni Kristo. Sino po yung takot sa pagsubok? Tandaan nyo po, pag nag-partake kayo niyan, you partake yung mga pagsubok sa buhay. May tanong po ako, sino bang Kristyano ang hindi sinusubok? Lahat. Lahat na yun, di ba? Age of love. Eh, may tanong po ako, pagka hindi ka sinusubok, kanino kang anak? Alam na. Nanay. Age of love. Kaya sabi ng Panginoon, ang iniibig ko ay aking Inaabahan. pinaparusahan. Eh, huwag kayong matakot na haluin sa pet yung anak nyo pag nagkamali. Sa Bible, biblical yan, hampasin mo ang bata sa pet. Pag sinampalin mo siya, mahal mo siya. Oh, huwag po niyong gawing spoil. Ito, nai-spoil pati yun, no? Nai-spoil. Aminado ako, ini-spoil, di ba? Tama. Pag umiiyak, konting iyak lang, halika na dito. Si Pate mo sa Kaya paglaki, suntukin na yung mama niya. Pop! Oh, tuwang-tuwa pa. Buti nga tayo, takbo. Mali. Yung iniibig ng Panginoon, pinarurusahan. Bakit? Kaya baliktad ngayon ng mga kabataan. Pag pinagalitan, hindi ako mahal, lalayas ako. Wala ako sa kaibigan niya. Kaya ngayon, tamo, may na-experience ako, nakita ko. Yung anak, Pinalo. nag-asawa ng maaga, kasama ng tatay, sinasagot-sagot pa yung tatay, walang galang, tingin niya, ang tama yung kanya. Nag-asawa, naka-live-in na yung asawa, yun, hindi nakagraduate. Ngayon, walang trabaho yun na pangasawa. O, ngayon, anong nangyari? Kasi hindi tinrain, hindi pinalo, hindi tinuruan ng tungkol sa Panginoon eh. Minahal eh. Kasi ang tingin na pagmamahal, okay, yan anak, kawawa. Yung anak naman, talagang pag nagagalit yung asawa, ba't mo binibibihan? Wala kang pakialam, mahal ko yung anak ko. Hindi niya alam, sinisira niya yung disiplina sa anak. Paglaki, barumbado, mag-aasawa ng maaga. Kaya sabi ko, Nay, kaya may training sa maliit pa lang, hanggang sa paglaki. Kaya ito, sabi ko sa kanya, may pinapagawa ako sa kanya, hindi niya gagawin, ay talagang hahambalusin ko siya sa puwet. Bakit po? Napakalupit mo naman, Pastor. Mas malupit yan. Pag matanda na ako, sagot-sagutin lang ako. Oo nga naman. Oh. Ano ha? Lalaba ka, papa? Mahina ka na. Oh. Mahina ka na, ikaw naman. Sorry. Ikaw pa mag-sorry? Oh. Anong klaseng anak yan? Dapat may respeto ka, dobling respeto sa magulang. Huwag niyong i-disrespect porque nagsasalita, nagbubunga nga ang mga nanay at mga magulang. Hirap magpalaki ng magulang. Ganyan pang igaganti. Na halos hindi nga nag-iisip yan na maisaing lang. Di ba? May madala sa bahay. Hindi yan nakakatulog ng maayos. Kahit, alimbawa, walang trabaho ang lalaki. Hindi
makatulog na maayos na mahimbing. Na yung, hindi mag-iisip yan, walang pagkain. Nai-stress yan. Bakit? Nakanasan ko eh. Maaga ng buwangon yan, maghahanap yan kung ano yung pwede pagkakitaan. Tapos, babastusin lang ng anak na hindi natin man lang ipagalaw na sa ano, sa lamok. Oh, may lamok. Tinitingnan mo pa yan. Pag may sakit yan, talagang kalong dyan yan natutulog. Diba? Pagka inuubo lang yung bata, inuubo, pa-check up na. Takot na takot. Pero, hindi niya alam, ito lang totoo. Hindi masama yun eh, yung pag-alala. Problema, wag mo i-spoil din. Ano ini-spoil yung bata? At bigay lahat. Oh, gusto daw niya yun, oh, bigay mo. Gusto daw niya yun, oh, bigay mo. Pagdating sa mall, gustong gusto niya yung teddy bear na yun. Ibigay mo, eh wala tayong pera, naglupasay. Oh, sinong nakakahiya? Kaya sabi ng Bible, pag ang batang binabayaan, humihiya sa kanyang ina. Bakit yung ina ang napapahiya? Hindi yung tatay. Kasi ang nanay ang nagkukonsinti. Totoo ba yun, Nay? Ang nanay kasi ang may responsibilidad na mayroong mag-train sa kanilang anak. Bakit? Siya yung nasa bahay. Most of the daddy, yung mga papa, nasa labas yan. Wala nang time. Pagdating lang niya, maniningil yan. O, kumusta yung anak mo? Ayun, salbahe. O, nasagot-sagot. Ang hirap mo gano'n. Sister, ano ba yung anak mo? Yung daming reklamo. Sabi ko, pagdating ko, anong reklamo mo sa mama mo? Ngayon mo sabihin. Hindi mo magreklamo. Wala naman pa. Oh. Minsan gagawin pa niya, si mama lang yung may ano niyan pa. Reklamo. Ano, magsisinungaling yung mama mo? Oh, nai-stress na sa'yo? Dalawa lang kayo, hindi na magkandogan. Kaya po, yun po ay napakahalaga na Tayo. may training yung pamilya. Kaya yung pamamalo, kasama tayong pinapalo ng Diyos. Yes. Pasalamat po kayo, tayo ay may palo mula sa Diyos. Kasi nakalagay yan doon sa Hebrews chapter. 12:8. Kaya mo po, basahin po natin. Papakita ko sa inyo. 12:8. Tayo. Napakahalaga po na Ito. may takot ang bata sa atin. Tapos kung kayo hindi pinarustahan ng pawang na naranasan ng lahat, kung kayo yung mga anak sa ligaw, at kayo hindi tunay na anak. Matindi yan. Kung hindi ka pinarurusahan, ano ka? Anak sa Anak ligaw. Oh, anak sa labas. Sa labas. Hindi ka tunay na anak. So, masalamat ka, Giselle, pinapalo ka. Bakit ako basta? Unay, bakit ay? Ang anak ko lagi ko yung pinapalo. Okay. Ako ang hirap na hirap sa pagtatrabaho. Hmm. Pag-uwi, walang ginagawa. Anong ginagawa na Tapos siya pa sasagot-sagot pa. Yun nga. Mali ba ako doon? May mali ka na nambubunga nga ka. Ganon. Oo. Madalas, ano ba Yung mga anak mo. Armalite eh. Dapat po hindi magpunga ka isa lang. Ayan, Nay, ganyan din. Sabi, hindi, Nay, ganito lang, Nay, ang Ako sim... hindi, bunganga eh. Kaya yung anak ko, nagsasagot-sagot. Bakit ikaw? Ito, Nay, sagutin ko na yung paano gagawin mo. Ito ay nagagawa din ni Sister Ann. Simple lang gagawin mo, Nay. Isa Anak. utos, palo. May schedule ka lang na ilalagay. Morning, afternoon, evening. Anong gagawin? Oh, maghuhugas ka, pupunas ka, magwawalis ka, umaga yan. Daily schedule. Tapos pangalawa, sa afternoon naman, Kailan ko yan ha, umaga. nay malilimutan niya yan pag hindi mo nakasulat. Bago kayo maglaro, magbukas kayo ng pinggan, magsaing kayo dyan. Yeah. Ako inuuna ang laro. Alam mo, Nay, kung bakit, Nay? Foolishness is bound in the heart of the child, sabi doon. But the child left to himself, yun, humihiya sa kanyang ina. Anong kailangan gawin, Nay? Ngayon, high-tech na mga bata eh. Kailangan mong gawin, Nay, may sulat ka.
Ito ang gagawin mo sa buong araw. Cut. May mga asawa na Ganito ate Maricel, sasabihin mo, hindi nila yung babasahin. Sige, pero na ito, isang salita ka lang. Ito ang gagawin nyo sa buong araw. Pag hindi nyo to ginawa, i-squat kayong lahat. Hindi pinansin. Bahala kayo dyan. Naglaro. Pagdating mo, seryoso ka lang dapat. Huwag ganyan. Mahirap na eh. Armalite na eh. Mahirap yun eh. Ang gagawin mo lang, kumusta? Nagawa ba yung bilin ko? Yung nakasulat? Hindi po. Sige. Umi-squat na kayong lahat. Hindi ka na magsalita. Squat. Bakit ma? Ginawa mo ba yung sinabi ko? Hindi. Squat. Kaya pa bang pa-squatin ay? Hindi na. May mga asawa na sila. Yan. May mga apo na eh. Ngayon na. Kasi nga, hindi na nagawa. Pero kung yan ay narinig mo sana noon, magagawa yan. Pero alam mo na, ito, noon pa. Ngayon din. Eto tanong na, may bawi ka pa. May apo ka pa. Sinuli ko na kaya. Sinauli ko na nga eh. Ayaw ko na mag-alaga ng apo. Alam mo, Nay, kung bakit? Payag ka ba, Nay, na sila ay hindi matrain? Ikaw lang maligtas, sila hindi? Alam mo na ito, medyo masalimuot to. Pagdating sa family problem, ang Biblia ay masyadong detalyado dyan. Kailangan mo silang abutin. Kung naligtas ka sa mensaheng ito, kailangan mong abutin sila. Paano? Napakaraming problema ng pamilya. Tanong, may pamilya ba na walang problema? Wala. Wala. May perfecto bang pamilya? Wala. Ang tanong ito, habang buhay tayo na nandito at buhay pa tayo, dapat alalahanin natin sila. Nagsisimba na naman sila linggo. Ang problema nga na, yung problema mo sa kanila, magiging problema na ng anak mo yan dun sa anak niya. Tama po? Hindi na train. Sigurado. The same yan. Sasabihin niya, ito pa yung mga salita ng mga magulang. Subukan nyo pag mag-asawa na kayo. Oo. Makakanasan nyo din yan sa anak nyo. Ganun na. Nangyari ba? Nangyari yan. Kamot ko, ano na naman yan? Ma, itong apo mo, tigas ng ulo. Ano ba naman yan? Sabi ng magulang. Ewan ko. Sabi ng magulang. Kanino ba yan? Oo. Totoo yun. Tatanungin yan, sino nung pinagmanahan yan? Pero ito yung katotohanan. Hindi dahil naman na lang yan. Mayroong pumasok na impluensya ng sanlibutan dyan. Bakit ngayon po mas madaling sumuwa yung bata? Saan? Huwag kang mulit yan. Kasi may barkada sila. Ano yung tinuturo ng barkada, sis? Ano tinuturo ng barkada? Malinggawi po. Malinggawi. There was a time ba, sis, sinasagot mo mama mo? Bakit? Di mo maintindihan, no? Kahit yan si Simon, no? Wala nang ang barkadang hindi Kristyano yan, eh. Pero nananagot pa. Paano pa yung wala sa Lord? Mas matindi pa. Ito, tatanungin din natin itong isa. Yan po. Nananagot ka din ba? Opo, matindi po yun. Minsan do. Minsan lang, pero nananagot pa rin. Kaya nang sasagutin patay na papa niya. Oo. Pero dati, hindi nananagot. Nung nakapasok sa school, kanino natuto? Bagada. Alam niyo po, hindi ko minamasama yung school. Pero sa school, lahat ba matino? Princess? May magsasayaw-sayaw pa dyan. Di ba? Naku, tuturuan ka ng hindi maganda. Ang tanong, mali ba yung school? Hindi naman mali eh. Ano yung mali? Yung influence sa school. Tinuruan ba ng magulang yan na sumagot-sagot? Hindi. Sasabihin ng magulang, anak, ba't ka nagkaganyan? Hinahanap mo ba't ka nagkaganyan? Trabaho pa ng trabaho para dun sa anak mo. Tapos pagdating sa school, sasagutin ka. Ito, testimony ko lang to, Nay. Nangyari sa pamilya ko to. Yung kapatid kong bunso, sasapakin yung tatay ko.
Subukan mo, lapit ka dito tayo, sasapakin talaga kita. Ah, Grabe naman. bakit ganun nangyari? Barkada yan. Hindi po normal. Kaya wag nating sabihin, walang demonyo sa sanlibutan ito. Yung demonyo nagtuturo sa tao kung bakit siya nagkakaganon. Hindi yan galing sa Diyos ang pananagot. Sa magulang. Yan ay galing sa sanlibutan ito. Basahin niyo po doon sa unang Juan 2:15. Pakibasa, Bale Simon. Basahin mo. 2:15 ba? Yung sabi doon, wag mong ibigin ang sanlibutan ito. Sabi doon. 2:15. Okay. Basa. May Bible yan, sis? Bigay mo to sa kanya. Your cellphone mo yung gamitin mo. Bigay mo to sa kanya. Lobat. Okay. Sige. Eyo, mamaya ka, lagot ka sa akin. Sit down. Stop na. Pagkatapos ng Bible study, saka ka maganyan. Dito ka tayo. Ayun ang cellphone ni Tita. Sige, pakibasa sis. Sino po makauna? Oo. Yun, yun. Kuya Bal na lang. Kuya Bal. Unang one, ano? 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Tingin ka dito, be. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ano yun, Dos? Kapag iniibig mo ang sanlibutan ito, hindi mo iniibig ang Ama. Pakibasa nga po sa 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang magkasamang nasa ng laman. Mm. Ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang pagmamalaki, rebellion sa magulang, hindi yan nanggaling sa Diyos. Nanggaling yan kanino? Kahit sa demonyo. Oh, there was a time ba, Sister Princess, sinasagot mo si Mama? Kanino galing yun? Hindi yun galing sa iyo eh. Galing yun sa sanlibutan. Tinuturuan minsan ng barkada ang bata. Sagutin mo na mama mo, sobra na yan. Totoo ba yun, Patrick? Kung si Patrick ay hindi na convert sa Panginoon, baka lumayas na yun. Ha? Sabi mo dito, basahin pa natin yung isa pa. Yung verse. Doon sa chapter 2 pa rin. Verse. Teka lang. Kasi nandun yung ano eh. Sa chapter 4 po. Chapter 4 verse 2. Ay di, sa verse 1 muna po. Mga minamahal, Sige. huwag kayong paniwala sa bawat spirito, kundi ninyong subukin ang mga spirito. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsisitaw mga bulaang propeta sa libutan. Yung bulang propeta na yan, spirito yan. Kaya kailan suriin mo ang spirito. Kaya suriin mo, kung pagpupunta ka ng school, pag pinapapasok mo ang bata sa school, ang hanapin dapat niya, Kristiyano. Amen. May Kristiyano pa ba sa school? Meron. Marami. May end time mo eh. O dito, may Christian. May end time sa ano. Oo, may end time, pero ayaw mo kasama. Hindi. Kasi bakit? Di nagme-makeup. Hindi nag-short. Pahaba ang ano, pinagtatawanan ng weirdo ng mga yun, oh. Ang haba ng buhok, tapos ang haba ng palda. Mukhang manang. Aswang. Oh, ayaw na ayaw nyo sabihan kayo ng ganun. Bakit? Mapapahiya kayo. Uy, Gusto nila sunod sa uso. gusto nila yung ano, hanggang dito yung short. Yung ano nila. Gen Z na kasi. Gen Z na ngayon, iba na noon. Iba noon, iba ngayon. 1940s pa. Yung short, Kuya Bal, hanggang dito. Short ba yun? Uy, puro mo ganun. Totoo yun. Kaya nga, available yan sa TikTok eh. Oh, sa Shopee. Mukhang Shopee. Verse ano bro? Verse 17.
ang hinahanap kong talata, yung sino mang umiibig sa sanlibutan ito, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Basta natin yung pastor. Iba yun eh. So, diretso na lang natin ang mga kapatid. So, mahalaga po talaga yan. Dito muna tayo sa yung 15. Meron yan eh. Meron talatang gano'n eh. Ano yung pastor? Ano yung sabi niya? Yung hindi niya, pagka iniibigan sa libutan, walang pag-ibig ng Ama sa kanya. Ayun. So, yun po. Maganda makita yan sa ano yun. Bateo. O, tingnan natin kung ano nangyayari ngayon sa sanlibutan. Ganito ang mga kabataan ngayon. Sa 2 Timothy chapter 3, tingnan nyo po. And we will pray na po. Bakit kaya ganito nangyayari? Tingnan nyo, Sandra, kung nandito ba kayo. Okay? Tingnan nyo. Kayo, ikaw, kasama kayo. Damay-damay. Damay-damay na yan. 2 Timothy chapter 3, verse 1 po. Open mo, Bible. Open mo yung Bible. May Bible ka dyan eh. Tingnan nyo, ayaw nyo magbasa ng Bible. Gusto nyo lagi cellphone. 2 Timothy 3:1. Hanggang ano po yan? Hanggang verse 6. Sige po, verse 1 kuya ba? dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Kaya mahirap ngayon eh. Diretso po. Ang mga tao ay magiging makasarili, Makasarili na. sakim sa salapi, Kanya-kanya na. O bahala ka sa mapagmataas, mapagmataas. mapagsamantala, Mapagsamantala na. suwaid sa magulang, Suwail sa magulang. walang utang na loob, Walang utang na loob. lapastangan sa Diyos. Lapastangan sa Diyos. Ala, si tita. Ano pa? Sila ay magiging Huwag kang malupit, tumuo. Nasa yung apat niya. walang Sa kanya habag, isa. mapanghiram, Walang habag. Walang habag. malakas, mapusok, Mapusok. at namumuhi sa mabuti. Yan, tingnan nyo po. Nung nag-TikTok ako sa church, nagsishare tayo, walang nanonood. Wala. Pero pagka hanggang dito ang short, ay sus. Sabi follow. Sabi view. Daming manonood. Pag po kalokohan talaga, hindi pwedeng hindi panoorin. Hanggang saan siya? Hanggang dito. Hindi na short. Okay, diretso natin Kuya Ban. Sila ay magiging mga taksil, Taksil. mabaya, mayabang, Mahilig sa? kayawan, at walang pag-ibig. Ano yung mahilig sa kalayawan? Puyat pa. Puro cellphone. Puyat. Nagkakasakit dahil sa cellphone. Patrick, Nag-review ako kami. nag-review ka ng? Ano review mo? TikTok. Lobot cellphone ko kagabi. Ano pa po? Diretso Kuya Ban, verse 5 na ba yan? Sila ay, verse 5, sila ay magkukunwaring makadiyos. Pakinggan nyo to. Hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Black Friday. Iwasan mo ang ganyang Pakinggan- uri ng mga tao. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Kung may nakikita ka niyan sa school, Iwasan na kita. iwasan mo. Ha? Iwasan. Ang Biblia nagsasabi, kung may gumagawa niyan, iwasan mo kasi mahahawa ka. May nakatutok. Nahawa ka ba? Nahawa ba? Hindi. Yes. Sila yung nangahawa. Aminado eh. Aminado. Dapat ikaw ang makahawa sa kanila. Nagpe-pray ka. Ay, ginawa niya si Sandra maging Christian. Yan. Yan lang ang bawi mo eh. Kung hindi mo kung si Sandra hindi na siyaran, Nakawa naman. lake of fire. Sige. Pero dahil dyan, may blessing ang Diyos. So, kailangan wag mo ikokorap yan. Baka ikaw naman ang manghawa. Ginawa nga lang. Tinaman nila dito para makabuelo daw. Ang makabrelo ng worldly. Walang cellphone sa Sige. bahay. So, wag mong sasamahan ng ganyan. Tanong, sa kabataan lang ba yan? Hindi. Matatanda. Pati yung mga may edad, dapat iniiwasan yun eh. Dapat pa iwasan. Kung hindi mo kayang iwasan, siran mo. Ito bro, kailangan ganito eh.
Para involved ba lahat tayo? Yes! So, sabi mo sa verse 7, Kuya Bal, sabi dito? Verse 6 mo na. Sa 7, 6. may ilan sa kanila nagagamit ang panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang Nako, yung mga babae talaga pala eh. Ang mga babae ay alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Pagnanasa. Verse 7, Kuya Bal. Lahat na gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan nga hindi sila nakakaunawa. Naku po. Pagka ganyan po ang buhay, kahit mag-aral, wala. Hindi makakarating dun sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin po niyan? Bakit ko isiningit yan? Start Monday. Sikapin natin huwag magkasala sa Panginoon. Paano yun, Pastor? Pigilan mo sarili mo. Kaya bang pigilan yung sarili? Kaya. Kaya nga binigyan tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 5 hanggang doon sa pababa. Binigyan ka ng pananampalataya. Anong kasunod? Kagalingan. Pangatlo? Ano yung pangatlo? Kapayapaan. Karunungan. Karunungan. Ano yung sunod? Katuwasayan. Faith, virtue, knowledge. Ano yung sunod? Temperance. Ano yung sunod? Patience. Patient. Pagtitiis. Brotherly love. Brotherly kindness. Pagpipigil. Kaya mong pigilan na. Patient. Brotherly kindness. Kaya sabi doon, abstain evil. Sabi ng Panginoon pa, ito pa yung sabi ng Panginoon, maging banal kayo, gaya ng aking amang banal. Kaya ba ng tao maging banal? Kaya. Kaya niya kasi tutulungan siya ng Diyos. Kung walang tulong ng Diyos, hindi natin kaya eh. Pero tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng yung salita ng Diyos. Kung bawal ito, ang gawin yan. Magtatago ka pa sa gabi, tulog ka na. Eh, may cellphone eh. Tapos naka-headset. Mag-charge. Pagka nandiyan yung papa niya. Diba? Pero nakakulungot ha. Galing eh. Naghanap pa ng extension. Galing eh. Eh, hindi makita sa tent. Titingin, nandiyan si kuya. Tulog. Huwag ka magsasalita. Sinadya mo ba? Alam nyo, Maaga natutulog. kayang pigilan yan. Maaga siya, tutulog siya. Pag hindi kalooban ng Diyos, huwag natin gawin. Sa bahay lang. Naghanap pa Sa bahay tayo. lang. Kaya ang tanong, mahalaga ba 7 araw? Mahalaga. Kung hindi natin kaya ng 7 araw, 4 na araw. Kung hindi natin kaya ng 4 na araw, 3 araw, wag lang natin gawin na wala. Wala. Halimbawa, Pastor, kailan tayo mag-start? Monday. Anong gagawin? Eh, wala kayo dito. Kayo po ang gagawa. Pastor, hindi kami karapat-dapat. Mali. Lahat kayo karapat-dapat na gumanap. Pastor, paano si Prince? Ipag-partake nyo siya. Hapon yun, Pastor, no? Ano to? Bibili kami ng wine? Bibili po kayo ng wine. Tuwing hapon. Whether you like it or not, bibili po talaga kayo ng wine. Bakit? Hindi pa pwede. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes kami po po. Pa-bread pa lang yung baby. Ha? Bread pa lang yung Ay, si hindi na. Hindi, bread lang siya. Bread lang siya. Tita bawal. Wow. Galing naman. May sakit. Kailangan siyang maging kabilang, kasama. Ubusin ko talaga yung bread. Ito tanong, Pastor, anong gagawin namin? Mag-pray? Unang gagawin po ninyo, Pray, shaking. awit muna kayo. May speaker si Kuya Bal dyan na mukhang malaki. Tapos, may opening prayer. Then, si Kuya Bal, siya yung magsishare. Nandyan po yung tracks. Gamitin po ninyo ito. Halimbawa, may isang verse po dyan. Ano po gagawin? May isang verse. Nanay Conching. O, ito yung verse na isi-share ko Tapos, Halata. pwedeng kahit hindi na tumayo. Nakaikot lang kayo nila. Ba't mahalaga yung cell group? Yan po ang tunay na form ng pagsamba noon. Hindi kailangan isang tao na nakaharap. Ang gusto ni Kristo, nakapalibot lahat.
Naalala niyo po nung pinakain niya yung 5,000? Oh. Sino po ang nagbigay ng pagkain? Yung... Sino? Sino makakasagot? Yung mga apostol. Hindi. Yung bata. Yung bata! Ganyan lang nagbigay. Ano yung binigay ng bata? Limang tinapay, 3 tinapay at 2 isda. 5 ba? 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda. Mali. Anong tipo ng bata? Ano mo ba? Ba't kaya yung bata ang nakapagbigay? Saan galing yun? O, isipin nyo, saan galing yung dala-dala ng bata? Siguro may training. May training yung bata, may baon. May baon. Takot siya magutom. Kasi sumasama kay Kristo sa pangangaral eh. Nagdala ng baon. Wise virgin yun. Wise girl. Siya ang naglalabas. Hindi necessary, kailangan pastor lang. Kaya mali yun, Kuya Bal, yung isip ng end time na pastor lang ang dapat magbigay ng Word of God. Mali! Kaya si Kristo, ang nagbigay kay Kristo para paramihin yung pagkain, bata. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pigilan ang mga batang lumapit sa akin. Sa end time ngayon, sa ministerial meeting, bawal ang bata. Hindi pa may partner pa. Bakit binabawal nyo? Salita ng Diyos yan. Si Kristo nga hindi nagbawal eh. Hindi ako binawalan. Yung mga pastor ngayon, bawal daw ang bata. Ang beses hindi ako binawalan. Lalong hindi bawal yung babae sa ministers meeting. Hindi, mga ministers kami. Bakit? Kayo lang ang ministers ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang mahal lang ng Diyos, yung mga lalaki. Yung mga babae, kawawa kayo, sorry. Mali. Mahal ng Diyos lahat. Lalaki, babae, bata, may edad. Kaya ngayon, Kuya Bal, yung revelation na noon ng mga sinaunang end time, kapos na yun. Bakit hindi na sapat sa panahon natin yan ngayon? Bakit kawawa ang mga babae? Bakit parang nakaupo lang, bawal, sisilip lang, gusto makinig, ayaw, bawal daw kami, tuluto lang kami. Bawal? Hindi. Pakinigin mo ng Word of God yan, paupuin nyo dyan. Paano? May special, may ano ba? May favoritism ba ang Diyos? Sino? Sabi ni Sinong Kuya, pinapaka-favorite niya? may favoritism. O to, kung may favoritism ang Diyos, bakit yung babae na nagbigay ng alabaster box, binasag niya yung box na yun, yung mamahaling pabango, para lang ilagay kay Kristo. Sabi ng mga apostol, marumi tong babaeng to ah. Nakakahiya yung babaeng yan. Dapat pinera na lang niya. Si Judas nagsabi. Sabi ni Kristo, anong pakialam mo sa babaeng yan? Mabuti nga siya, ginawa niya to, kayo hindi niyo ginawa eh. Anong pinapakita ni Kristo doon? Nag-effort. Kung makasalanan ka, pero humihingi ka ng habag sa Diyos, Yun yung sasabi. mas kalulugdan ka ng Diyos kaysa doon sa naglilinis-linisan. Malinis ako, hindi ako masama, Lagyan mo ng tulong. lagi akong nadalo, no? Lagi akong ganyan, involved ako, pero hindi kinalulugdan ng Diyos. Sino ang mas kalulugdan ng Diyos? Tumaksalanan. Yung mayroon siyang pagkakamali, May pakialam. pero nagsisisi. The Lord, patawarin mo kung hindi ako dapat. Yung babae, nahuli na nga, nangangalo niya eh. Anong sabi ni Lord? Bigyan natin ng chance. Eh tayo hindi. Patayin. Patayin! No? Wow, patuloy na yan. Ganun tayo eh. Pag nagkasala yung kapwa natin, disfellowship na yan. Huwag na natin paatinin yan. May kasama ako sa church. Pastor, makakasira yan. Iyo, stop na yan. Mali. Binigyan mo pa ako ng pagdidesisyonin pa ako na mali. Iyo. Mali. Pwede maliligtas pa. Kung nagkakamali yan, mas lalo mo siyang abutin. Mabangga mo. Mas lalo mo siyang kupkupin. Kasi lalong magkakamali yan pag pinalis mo. So, kaya po ito, this time kayo na lang muna. Kasi naranasan nyo na to eh. Pastor, kalulugdan ba kami ng Diyos? Of course. Sino bang hindi kalulugdan ng Diyos kung sisikapin nyo yung kalooban niya?
Sino maglilid? Eh di si Kuya Bal. Siya naman yung kasunod ko eh. Ako, kasunod si Kuya Bal. Ano yan? Pastor hapon? Ito pa ba? Ganito oras.